birthday, anak. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. God is best and all the time. Kung sa tuwina po, God is best, nawa po, tayo rin, ibigay natin ang ating the best. Amen po ba? Kaya, sa bawat kapatid ko, nalalapitan, wala pong tanggihan. Sapagkat sa tuwina, ibinibigay sa atin ng Diyos ang marapat at karapat-dapat. Kaya, marapat lamang na sa tuwina, siya ay ating pasalamatan at papurihan. Amen po ba? Kaya, ibigay ang the best para sa ating Panginoon. Amen po ba? Bago po ako kukuha ng magbabahagi, nais ko po munang tawagan ang isang kabataan na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa araw na ito, ang anak po ng aming kapatid na si Tita Promise, si RJ Castro. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Thank you po. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa tanghali na ito. Akin pong ibabahagi yan na ano po. Ito po siguro yung magiging pinakamahalagang birthday ko. Kasi yung magiging birthday ko po ngayon, nasa ama na po ako. Tsaka yung masabi ko na po sa birthday ko na to, may mga pinagbago po ako. Maraming salamat po sa Ama kasi tinulungan niya ako sa pagbabago na iyon. At siya po yung lagi kong kasama. Yun nga po yung sinasabi nga pong siya yung nagiging gabay ko sa araw-araw. Yung sa bawat may gagawin ako, siya po yung tinatawagan ko. Tama ba to o mali? Para po ganun. Kaya po, pinagpapasalamat ko po ng malaki sa Ama dahil naka-attend po ako ngayon. Kasi po kung di po ako naglaba kanina, baka di po ako naka-attend ngayon. Sigurado po. Tsaka po, isa pong kadakilaan ng Ama. Yung mga magulang ko po kasi, hindi po sila nagpupunta rito. So, ako lang po yung nagpupunta. Yung kahit po hindi sila nakakapunta rito, may tiwala naman po sila. Yung kilala rin po nila Ama, pero hindi po yung katulad ng pagkilala natin. Yung tama pong minsan nagsisimba po. Pero, ayun nga po, minsan pa, nung unang pagpunta ko pa po dito, yung parang pinipigilan pa po ako. Pero, salamat po sa Ama, sa pagdating ng mga panahon na magdadalawang taon na po ata ako dito. Pinapayagan na po nila ako. Tsaka po nakikita ko rin po yung mga tinutulong ng Ama sa amin. Dahil nagkaroon po kami ng karamdaman, yung po bang sugat sa balat. Na nagtagal din po ng halos matagal. Naging 7 buwan po ata. Pero Ama na po ang gumawa ng paraan upang gumaling ako, gumaling kami ng mga kapatid ko. Kahit po hindi kami gumamit ng gamot. Eka nga po sa mga dahon-dahon lang po. Nakamtan po namin ng kagalingan. Nais ko rin po magpasalamat sa aming mga shepherd. Kasi po, sila po yung tumulong sa amin, sila po yung naging gabay din namin sa pagpunta sa tuwid na daan. Kung hindi po ako napunta rito, sigurado po, makikita nyo ako sa mga
tambayan, inuman. Nandun po siguro ako palagi. Pero nung sa dating buhay ko po, yun po talaga dati kong hangad. Pero nagpunta na po ako rito, wala na po akong inangad, kundi makapunta sa piling ng Ama. Tsaka, kung minsan man po parang nakalimot ako sa Kanya, pero bukas pa rin sa loob niya, tinanggap niya ako. Dahil sa Ama po, wala pong imposible. Kahit nagkaroon ka po ng pagkakasala sa Kanya, napakalawak po ng Kanyang pagpapasensya. Tatanggapin ka po niya dahil anak ka niya. Tsaka, sa buhay nga po na isang tao, talagang dumarating ang pagsubok, dumadating ang pagdalisay. Ngunit kaparaanan lamang ito ng Ama upang subukan kung talagang nasa Kanya ka na ba talaga. Kaya sa atin po, wag po kung may pagdalisay man po, pagsubok, wag po agad natin itong susukuan. Dahil nandiyan po ang Ama, handa po siyang tumulong sa atin. Nandiyan po siya upang umalalay dahil hindi ka po niya bibigyan ng pagdalisay o pagsubok kung hindi mo naman ito kaya. Kagaya din po ng sakit. Hindi ka niya bibigyan hindi ka niya pag-aanuhin ng ganyang karamdaman kung hindi mo ito makakayanan. Nandyan lang lagi ang Ama, nakasuporta, nakaalalay, at gagabay sa'yo. Kaya, malaki po ang pagpapasalamat ko dahil nasa Kanya na po ako. Marami nung sa dati ko pong buhay, marami po akong pagkakasala sa Kanya. Wala po akong ibang hinahangad kundi ang makasanlibutang gawa. Pero unti-unti pong nabago yun. Kung dati, kung ano-ano lang yung mga binabasa ko, pero ngayon nagbabasa na rin po ako ng Bible. At kung sa dati po, hindi po natin agad maiintindihan kung ano yung mga nakasulat sa Bible dahil di ba nga po't napakalalim. Pero ngayon, para po siyang parang ordinaryo natin binabasa na kahit malalim, naiintindihan po natin siya. Kasi pinapaunawa na po sa atin ng Espiritu natin taglay. Kaya sa kaarawan ko po na to, wala po ako ibang hiniling, kundi pagningasin niya ang liwanag, nakakarampot na liwanag na natanggap ko. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat anak at maligayang kaarawan. Tunay nga na kaibuti ng Diyos sa iyong buhay sapagkat sa iyong murang edad, nadamo ang pag-ibig ng Diyos. Sa iyong kabataan, marunong ka ng magnilay, marunong ka ng magpasalamat, magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon, at yan ay kalugod-lugod sa ating dakilang Ama. At yan po ay sa gabay at patnubay ng kanilang shepherd, ang amin pong kapatid na si Tita Promise, na tunay nga po na sa dakong ito, mga kabataan, inaakay sa tuwid na landas pamamagitan ng mga ginagamit ng ating Panginoon. Kaya napakasarap po talaga sa dakong ito. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay isang pasyente na nung una ko po siyang masilayan sa dakong ito ay iba po ang kanyang kaanyuan. Subalit ngayon po, gwapo na siya at makinis na makinis. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para po sa ating kapatid na hindi. No. Papuri, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Siya lamang pong tanging ating tagapagligtas.
At ganun din po sa ating banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Lagay ko po, kung di ako nagagawin sa dakong ito, nakalugmok na po ako sa aking karamdaman. Tagal na panahon na ang lapit lang, hindi ko namalayan. Hanggang sa kung saan po akong doktor na nagpagamot, halos maubos na po ang aking puhunan na hindi ko namalayan na tagal na panahon. Hanggang sa dumating po yung punto, wala na kaming panggastos, pangkain. Binibigyan-bigyan lang po kami ng mga kapatid, pamangkin, pinsan, pamangkin sa pinsan. Hanggang ngayon pong panahon na to, hindi pa rin po ako nakaano ng trabaho. Pero ito pong para ng buwan na to, baka awa ng Panginoon magkakaroon na ako ng trabaho dahil malakas na po yung katawan ko sa susunod na buwan na yan. Talagang papurit pasalamat ko sa Panginoon at gumaling ang aking karamdaman. Nung punta ko rito, unang punta ko rito, talagang doon pa lamang po sa pinto, talagang kinilabutan na ako. Basta po nakaramdam ako ng kilabot, talagang pinanindig ako sa sarili ko, nagagaling ako. Siguro po na hindi kaila sa inyo, nung una ako nagsalita dito, na sabi ko, dito ko gagaling hanggang ano dito. Dambanang ito, dito ako gagaling. Kaya pinahintulutan po ng mahal na Panginoong Hesus na ito, binago niya yung mukha ko. Medyo, hindi man po makinis na makinis pero sa tingin ng tao talagang, wala na po yung sugat sa buong katawan ko. Noon po, yung punong-puno yan. Puno yung tiyan ko na yan. Ngayon, makinis na talagang wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Siya lamang pong tanging nakakaalam kung kailan tayo gagaling, kung kailan tayo, basta maghintay lamang po tayo at manalig sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At bibigay sa atin ang ating kahilingan. Wag lang po tayong bibitaw. Kahit na gano'n mang kaluba ang ating karamdaman, wala man lunas sa doktor, wala man lunas sa pero sa Panginoon, sigurado po, may lunas yan. Basta't manalig tayo sa Kanya. Yun lang po, marami pong salamat. Maraming salamat, kapatid na Gregorio. Dati po hindi siya ngumingiti. Pero ngayon, pagpunta niya rin, ngiting-ngiti na siya. Purihin ang Ama sapagkat natanggap po niya ang kagalingan. Amen po ba? Alam niyo po, sa dakong ito, sa tuwing nang titindig ang tatawagin ko, ay tunay nga po na buong katotohanan ang kanyang pinahahayag. Sapagkat pagtindig mo po dito, kung anong naganap sa buhay mo, kung anong kaganapan sa iyo, siyang isisiwalat mo. At sa bawat araw po, patuloy at patuloy ang pagbibigay sa kanya ng Ama ng bahagi upang sa ating lahat ay kanyang ibahagi upang kapulutan natin ang aral. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa aming Mother of the House, Mother Maris. Papuri sa iyo ang may walang katapusan. Muli sa oras na ito na muli mong pinahintulot, na sa harapan nila ay may hayag ang iyong katotohanan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay tuwiran mong binigay upang matutunan namin ng iyong kaukulan at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sabi ko nga po sa Panginoon, Ama, nawa po'y hindi isang kalabisan para sa tao. Sapagkat alam ko po sa ating Panginoon, ang pagpapahayag po ng kanyang kadakilaan ay hindi kalabisan, kundi kabutihan para sa Kanya. Subalit minsan, bilang katauhan, naroroon niyo maaaring sambitin, bakit lagi na lang siya nagpapatotoo? Alam niyo po, hindi lang po maitago ang kagalakan sa piling ng Espiritong Banal. Kapag kayo na po ang nakadama, sa katotohanan lang po, kahit maghapon magdamag, nakatayo, ang Diyos lang pag-usapan, okay lang po sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Katotohanan po, sapagkat sa bawat araw,
kung naririto po kayo kahapon, ang galak po ng Espiritu, ano po? At sadya pong hindi kayang liripin ang bawat nararamdaman. Sabi ko nga po sa inyo, hindi kami exemption sa mga pinagdaraanan ninyo. Sapagkat ang mga karamdaman nyo, ikaramdaman din po namin. At sabi ko nga po sa inyo, kasalukuyan po akong nanda naman na dinadalisay, ano po? Subalit, habang pinagmamasdan ko po ang aking katauhan sa salamin, nagpupuri ako sa Diyos. Sapagkat kayang itago ng Diyos kung ano ang pinagdaraanan mo, basta't siya lang ang kasama mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po ang katotohanan. Kanina po, pagising po ng umaga, sabi po ng aking kapatid na Pearl ay ganito, para po kaming hindi magkasama sa isang bahay, magkahiwalay lang po kami ng kwarto, subalit sa oras po na nagbabahaginan po kami sa hapagkainan ng mga kaganapan, wala akong kamalayan kung ano na nagaganap sa kanya. Dinalisay din po siya kagabi, halos hindi siya makahinga. Samantalang, alam niyo po, napansin niyo po ngayon ang ubo, para po siyang may naiiwan pa ditong plema na wala na, subalit kapag dinahak mo, wala rin lalabas, nahihirapan kang huminga. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Yun po pala, kagabi, ganun po ang dinanas niya at siyempre po, nagpasalamat at nagpuri ng alas 6 at naabutan ko po siya sa kanyang silid na nakaupo. Ang sabi po niya ay ganito, Mother, sabi niya, wala akong hinihiling sa Ama kundi kung anong kanyang kalooban ay ipabatid po niya sa akin kung ano pa yung kulang ko na dapat kong gawin. Sapagkat naranasan kong halos hindi ako makahinga kagabi, hindi ko na malayan. At sadyang hindi pinamalay sa akin ng Ama, sapagkat kagabi din po ako ay groggy din po ako sa hilo. Dahil ano na naman po ako ng blood, ano po. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa bawat araw ng pakikibaka, kapag tinanggap mo pala sa sarili mo, na ang lahat ng taglay mo'y pahiram lang ng Diyos sa'yo, wala kang panghihinayangan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun, sapagkat pinagnilay po ako hanggang kanina, sabi niya po sa akin, Mother, samahan mo ako magpa-carwas. O sige po ka ako, sabi ko, parehas tayong may nararamdaman, sige po ka ako, kaysa pagbalik natin, saka pa ako maggagawa ng kung dapat gawin. Hanggang andot kami sa carwas po ay, pinagmamasdan ko po yung mga nagpapa-carwas, at ito po yung pumasok sa aking kaisipan, na dinulot ng ating Panginoon na sadyang wala talagang mahahawakan ng sino man kahit taglay mo sa katawan mo. Amen po ba yun? Anak, pag nilayan mo ang mga sasakyan na yan, may mga naglilinis sapagkat ang mga may-ari niyan ay wala na silang panahon para linisin pa. Hambing sa mga car wash boy na yan, alam po nilang linisin. Dahil yun ang specialty nilang maglinis, pati kailalim-ilaliman kaya nilang linisin. Anong nais kong ipahagi sa'yo sa oras na ito? Ganyan din anak ang katawan ninyo. Maging kayo sa sarili nyo, nababatid nyo lang na nalilinis ang sarili nyo sapagkat naliligo kayo. Subalit ang kalaliman nito, ang kulang kabuuan nito mula ulo hanggang talampakan, may ginamit akong tao upang maglinis sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon po, talaga pong, syempre po, maging ang tagalinis po, gustong-gusto niya yung nililinis niya, maayos. Amen po ba yun? Maganda, makintab. Ganon din po pala ang ating Panginoon na sa bawat araw, habang pinagmamasdan ko nga, sabi ko, Ama, napakadakila mo. Maging sa mga sasakyan na ito, kapag nalinisan mo at nawalang alikabok, mararamdaman mo may mga galos sila. Parang katawan natin, balat natin, na minsan, hindi natin namamalayan, yung katawan natin, may nababanggaan na pala tayo, makikita na lang natin mayroon ng kulay, parang dugo sa katawan natin na nangitim, na hindi natin alam saan ko kaya ito nakuha. Ganon din po yung mga sasakyan. At minsan, may mga pagkakataon na napakaingat mo nang magmaneho, subalit yung kasalubong mo ay medyo hindi masyadong sigurado sa kanyang minamaneho, maaari kang magalusan, maaari kang mabangga. Na sa oras na yon, ikaw sigurado ka sa sarili mo na okay, hindi mo pa rin hawak kung ano magaganap sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ito po ang pumasok sa isip ko habang nag-uusap po kami, naghihintay sa pakarwas. Nais ko lang po ibahagi sa inyo, kaya wag po kayong malumbay. Wag po kayong malumbay. Sapagkat ang ating Panginoon, ayaw na ayaw po niyang nasisilayan ng kanyang mga anak na lululumbay. Bakit po? Sapagkat sa aking pagsusuri po, ang bawat lumbay na ating nakakamtan, tayo rin ang may gawa. Amen po ba yun?
Naka-naka, maaaring gawa ng kapwa mo sapagkat nagmimithi ka na maging mabuti sila, nalulumbay ka dahil hindi mo makita sa kanila yung nasa mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganon din po pala ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya kanina po, habang nagmamaneho po si kapatid, pauwi na po kami, sabi ko sa kanya, kung magiging practical lang ang tao, inilahat ko na po, ano po, alam mo kapatid, kung magiging practical lang ang tao, at sadyang tatanggapin po nila ang hain ng Panginoon sa dakong banal na ito, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kuching, na sa bawat araw ay naglalayon ng ating Diyos. Ang ating Diyos ang naglalayon na gamitin si Apo Kuching para sa ating lahat. Sa madaling salita po, alam po natin na sa kaparaanan ng paggamit at pagtupad ni Apo Kuching sa ating lahat, mismo ang Diyos ang tumutupad at naglalayon upang maapuhap tayong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon ko po pumasok na sabi ko kay kapatid na Pearl, sadya po palang talagang wala kang maaaring panghawakan. Bakit po? Kapag mayroon ka halimbawa na naiimpok, hindi mo inaasahan, nawawala lang sa'yo nang hindi mo alam. Sa oras na yon, maaari nang malagay mo sa isip mo na sasabihin mo, buti pa, binigay ko na lang sa kanya kaysa nawala. Buti pa, binigay ko na lang sa kanya kaysa natapon lang na walang kabuluhan. Di ba, huli na natin yung naaalala? Dahil yung pinahalagahan natin, kapag nawala na sa atin, saka natin maaalala na, buti pa, binigay ko na lang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po napagtanto na ang buhay po talaga pala ay kailangang parang wala lang. Namamahay ka, napapamayanan ka dito sa sandaigdigan na alam mong pahiram na ng Panginoon sa'yo, gagawin mo lang talagang makabuluhan ang buhay mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At papurit pa sa salamat sa ating Panginoon, sapagkat ang ating mahal na Apo Kuching, sa tuwing naaalala ko ang bawat mensahe ng Banal na Espiritu sa kanyang katauhan, doon na po lumulundag ang puso ko. Sapagkat kung wala nga pong ginamit na tao sa dakong ito na tumanggap po ako sa aral ng ating Panginoon, lahat ng ito hindi ko mapagsusuri. Amen po ba yun? Lahat ng ito hindi ko mapagtatanto. At lahat ng ito hindi ko na alam kung paano ang buhay ko. Subalit purihin dakilan ng ating Panginoon, kaya sa bawat araw, magsawa man po ang inyong mga katauhan sa akin, hindi po ako magsasawa na magsambit sa inyo. Sabihin niyo na pong makulit ang pagpapatotoo ng bawat isang tumitindig sa dakong ito. Subalit, yung kaukulan na bahagi po na pinadadama po namin sa inyo ay bahagi ng Diyos sa aming buhay sa pamamagitan nating mahal na Apo Kuching na sa bawat araw ay naglayo ng Diyos sa kanyang katauhan na tayong lahat ay aralan, apuhapin, at tayong lahat ay may mabago sa ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, simple lang. Tapos, naalala ko po, anong sambit ng Banal na Espiritu po kahapon? Kailanman ay hindi niya nilayon na sabihin sa Ama na siya'y payamanin. Kundi, alam niyo po, sa katotohanan lang, wala nga lang makikitang mayamang material na makikita kayo sa dakong ito, subalit sobrang yaman ng dakong ito sa kaloob ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kuching. Buhay po ba ang Diyos? At syempre po, sa kaparaanan po na minsan, naaalala ko kapag nare-relieve sa isip ko yung mensahe ng Banal na Espiritu, nararamdaman ko po yung kaukulang pagkahiya sa ating Panginoon. Bakit po? Sa dakong ito, wala mang hinahandog ng mga material na bagay sa bawat isa, subalit ikaw na nagsusuri sa mga aral ng ating Panginoon, alam mo na hambing lang ang ating Panginoon sa isang tao na gusto kang ligawan, subalit yung isa mahilig magregalo, at sa mahilig niyang pagregalo, naibibigay mo yung loob mo. Subalit ang ating Panginoon, mahilig man marigalo, hindi mo makikita, at nadarama mo lang, maaari maihulog mo rin ang loob mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa ganung pagkakataon po, kung ito po yung maaabot ng pagsusuri ng bawat isa, hindi magiging mahalaga ang material na bagay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Hindi po magiging mahalaga. Sapagkat, ang pasubali ng Ama kanina, alam niyo po, gusto kong umiyak, na yung iyak ng pagkasayang, doon sa mga kaukulan na minimithi mo, na nakatanggap sa Diyos, subalit hindi tumutupad ukol sa Diyos. Amen? At doon sa panghihinayang, na kapag naaalala mo kung paano pagpapakasakit ng isang kinalugdan upang tumanggap ng
salita ng Diyos para ihasik sa ating lahat, nanghihinayang po ako kapag yung mga salita na yun ay hindi masambat ng mga tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. At doon ko po higit naramdaman sa puso ko na sabi ko, napakadakila mo, Ama, sapagkat sa kaparaanan na pahintulot mo, kagaya po ng ginagamit kong microphone ngayon, napakaganda po ng tunog. Siyempre po, lahat ay kaparaanan ng ating Panginoon na ginamit din po ang mga anghel, ang mga kapatid po natin upang maging maayos ang kanyang gawain. Sa madaling salita po mga kapatid, ito po ang iiwanan ko po sa inyo. Upang higit po tayong masyahan, sapagkat minsan po hindi natin nabibigyan ng pansin, hindi natin na-evaluate sa sarili natin yung kaukulang pinakamaliit na ginagawa ng ating Panginoon sa paningin po natin ay walang kwenta. Subalit kapag sinuri po natin, doon po'y mapagsusumigaw niyo po na mahal kayo ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo, kapag naaalala ko ang panahon na halos ang ginagamit kong tsinelas ay hindi magkaparehas, halos hindi ako makasuot ng bagong sapatos ng mga panahon na yon, at naaalala ko ngayon na kapag tinitigan mo lang isang bagay at ginusto mo, pwede kang makabili. At kapag tinitigan mo, ginawa ng Panginoon ang para sa'yo, pwedeng ibigay sa'yo, nagpupuri na ako sa Diyos. Sapagkat, kung hindi po pala pinagganap yun ng Panginoon sa akin, hindi ko ngayon mabibigyan ng halaga kung paano siya nagbibigay sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Isa po yun sa isang malalim na pagsusuri na napakasimple na paraan na paghahandog ng Diyos ay makikita mo. Amen po ba yun? Siguro po, kung lahat po ng anak ng Diyos ay ganito, ang galak ng ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon ay napakababa. Napakababa ang ating Panginoon. At kung tayo po ay hindi masyasyahan doon sa kababaan na paghahandog ng ating Panginoon, hindi na po natin makikita ang tunay na kaligayahan. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. At alam niyo po ba, sabi ko nga po sa inyo, ng mga panahon na ako ay naghahanap buhay, yung piso, yung benching ko, hindi ko yan pinahahalagahan. Sapagkat yan ay walang kwenta sa bilang katauhan dahil wala kang maibibili. Yung 10 centimos, hindi ko yan pinahahalagahan. Subalit salamat sa Ama, sapagkat tinuran niya at sinasambit ng banal na Espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching, hindi mabubuo ang piso kapag walang 10. Hindi mabubuo ang 100 kapag walang 25. Amen po ba yun? Alam niyo po ba? Lahat po yan, kahit makita ko sa kalsada, pinupulot ko na ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sa pamamagitan po ng mga bagay na ganyan na makabubuo sa'yo, na alam mo na ng mga panahon pala sa unang buhay mo hindi ito pinalagahan, lahat po pala ito ibigay ng Diyos sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito lang po, pagsawaan niyo man po ang aking mukha sa pagbabahagi, ako po ay buong galak na nagbabahagi sa inyo ng buong katapatan at pag-ibig, na ang ating Panginoon ay nakilala kong lubos sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na tuwiran na walang makapapaklingon sa isip at puso ko at maging sa inyo, kundi tanging Diyos lang ang makagagawa nun. Subalit hindi nga magagawa yun ng tao kahit sino pang humarap na siya ang ganito, siya ang ganito, siya ang may ganito. Kundi, patawad po mga mahal ko. Sabi ka ng ating Panginoon, anak, yan ang katotohanan. Tuwiran ako nagpakilala sa iyo sa pamamagitan ng aking kinalugdan. Mula ulo hanggang talampakan, wala kang tinanungan na sinuman, kundi sa pamamagitan ng aking kapahayagan, nakilala mo siyang lubusan. At sa bawat araw na sa inyo'y nagluluwal ng kapahayagan, walang ginagawa na anumang kaplastikan o dili kaya kathang-isip sa aking diwa, kundi ang lahat ng kaukulan kung paano kayo naririto sa oras na ito, handog ng Diyos sa buhay nyo, gawin nyo pong makabuluhan ng bawat oras, sapagkat ang ating Panginoon kailanman ay naghihintay, panahon na upang magsulit tayo sa Kanya at maging handa tayo sa bawat kaganapan, sapagkat batid natin ang ating Panginoon kailanman ay di lumilisan sa sandaigdigan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Kahit araw-araw kapang tumindig dito sa harapan, hindi ka namin pagsasawaan. Amen po ba? Na-amaze po ba kayo? Sapagkat sa totoo lang po, alam niyo po, napakabuti ng ating Diyos. Sapagkat iba-iba nga po ang kaloob ng ating Panginoon.
kung inyo pong matamang pinakinggan yung kanyang mga isinalaysay. Napakasarap, hindi po ba? Sapagkat halos ipagdikdi ka na po. Halos kung pwede nga pong isubo na ang talagang kaloob ng ating Ama. Napakasarap po. Talaga pong the best ang ating Panginoon sapagkat the best din po ang kanyang mga ginagamit. Amen po ba? At bago po magpatuloy, nais ko pong pasalamatan. Nakita ko po yung mga taga Valenzuela na parang sila yun. Sabi ko sila nga yun. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. At nawa po, hindi ito ang una, kundi ito ang simula. Ano nga po ba? Salamat, salamat. At talaga pong dapat sa tuwing na ating pinasasalamatan ng ating Panginoon, nais ko pong pasalamatan ang aming kapatid na naganyaya po. Kasi po nung hindi po nakakakabatid, nung nakaraang Biyernes po, kami po ay ang gawain pong ito, ang Kapatirang Divine Mercy, ay inanyayahan po sa Valenzuela. At sa katauhan po ng isang kapatid, kaya po kami nakarating doon. At napakabuti po talaga ng Ama sapagkat siya po ang nag-volunteer upang busugin po kaming mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po kay Tita Ini. Magandang umaga po sa inyong lahat. At mga kaps, alagad, salamat po. Sinupresa inyo kami na nagpunta kayo sa amin sa Valenzuela. Pakabait po ng Ama. Bakit po yung surpresa sa amin ay nung malaman namin 3 araw? Habagat pa po noon. Ngayon po, sabi po nga namin, naku, salamat. Pinuntahan tayo dito ng Banal na Espiritu. Kinalagdan niya si Apong Conching. Po galak na galak ang Valenzuela. Ngayon po, nandito kami tiga Valenzuela. Yung pong nandoon po sila, yung aming mga kasamahan ko, hindi na pumapakali, lalo na po ako. Ba't po ako yung 3 araw na yun nakakatulog naman po ako. Sa 3 araw po talaga ganun po pala talaga ang Banal na Espiritu pag kumilo sa atin. Hindi po ako makakain, galak na galak ang puso ko, tuwan-tuwa ako. Pero hindi ako kumakain, hindi naman ako nagugutom. Pero po, nung ako natulog ng mga alas 9 na alas 10, nagigising naman po ako ng alas 3:30. Sabi ko, ganito ka ako talaga pala yung Banal na Espiritu na hindi tayo pinababayan ng mahal na Ama. Kaya ako nagpapasalamat sa Divine Mercy, mahal na Apo, na kami po ay dinalaw doon. Ang ibabahagi ko po sa inyo, kapupunta ko po dito, nagkaroon po ako ng infection sa ihi at saka po ang cholesterol ko mataas. Ngayon po ang cholesterol ko umabot ng 270. Saka pupunta ko po dito, ako ay dumudulog sa Banal na Espiritu, mahal na Apo, kinalugdan niya. Pinakita ko po ang ultrasound ko. Nung makita po ng Apo, 270 nga po, sabi nga, mag-inom lang daw po ako ng dahon-dahon. Nung ako po uminom ng dahon-dahon, nagpa-laboratory po uli ako, ang cholesterol ko 90, bumaba na po. Kaya po ako, nung binigyan ako ng gamot ng doktor, talaga pong hindi ko ininom. Ang bili ko pa na antibiotic, medyo pumahal ang antibiotic Kaya po nasa bahay lang, sa dahon-dahon lang po gumaling. Nagkaroon pa nga po ako ng kati sa kilikili Dahil ako nga po itaas kasi makati 2 kilikili ko. Sa taas daw po ng cholesterol ko at saka infection sa ihi. Hindi pa po iyon. Nung nagkaroon pa po ako ng
eksema sa paa. Ang sabi po ni Apo, langgasan ko lang daw po ng mga dalawang klaseng dahon. Linanggas ko po, isang beses ko lang po nalanggas. Kaya po ito, nawala ang aking pangingitim dito po sa hindalaki ko, tsaka sa hindliit, pati po sa talampakan. Kaya po tayo manalig, lalong-lalo na po ang Valenzuela o mga tiga rito. Huwag po tayong bibitaw. Kaya po tayo laging manalig sa mahal na Ama, Banal na Espiritu. Makapalad po tayo, binigyan tayo ng isang apo ng kinalagdunya niya. Dito po. Hanggang dito na lang po. Ako po kasi kinakabahan eh. Nagkakabulol-bulol po eh. Salamat po. Salamat po, kapatid. Galak na galak po siya. Hindi makatulog, hindi makakain. Subalit, hindi siya nagugutom. Amen po ba? Ayun po ay bahagi ng Ama sa kanya. Puspos siya ng galak. At bago po ako tumawag muli ng magbabahagi, nais ko po kayo munang pagalakin sa isang awit ng ating kapatid na si Bunso. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Patawad po't medyo inaantok po ako doon. Nagising po ako. Patawad po, medyo hindi ako nakatulog po kasi kagabi. Anyway po, para po sa inyo lahat, para po sa ating Panginoon. Kalimutan na po ata ano aking Sadyang kay buti mo, aking Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Naging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya mo'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat na gintong araw, patuloy kang nagbibigay tanglaw. Mula sa puso ko't damdamin, katapatan mo'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ukat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mong walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ukat ng aming lahi. Mundo'y
magunawan, maaasahan kang aking maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinapon. Pag-ibig mo nalay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Tunay nga pong dakila ang ating Panginoon. Amen po ba? Huwag kang mangamba, di ka na iisa. Samahan kita saan man mapunta. Ikaw laging kasama saan man mapunta. Pinamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking napakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagapagligtas. Huwag kang mangamba, di ka na iisa. Sasamahan kita saan man mapunta. Ika'y magpalakad sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin. Sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagapagligtas. Huwag kang mangamba, di ka na iisa.
natin minsan nag-iisa tayo habang pinagdaraanan natin ng mga pagsubok. Amen po ba? Subalit wala tayong kamalayan na ang patnubay po pala niya ay nandoroon. Kaya nakakausap po tayo. Amen po ba? Lambing po sa aming lahat. Di po ba nakakangiti? Lalong gumaganda. Amen po ba yon? Kaya purihin dakilain ng Ama sapagkat sa tuwin ang pag-ibig niya hindi nawawalay sa atin lahat. Noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tunay nga pong dakila ang Diyos at tayo'y mahal na mahal niya. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang kabataan na sa kanyang dating buhay, pangarap niya pong maging pari. Subalit, hindi po ito ang kalooban ng Ama sapagkat may plano ang Diyos para sa kanya. Ang sabi nga po, iba ang plano ng Diyos kaysa plano ng tao. Subalit sa kabilaman po ng kanyang, syempre po, bigo siya sa kanyang pangarap. Subalit hindi siya nalumbay, hindi rin siya nalugmok, kundi higit po siyang nagalak, na buhay na higit ang kanyang pag-asa. At sa tuwing na siya ay puspos ng kagalakan sapagkat siya po ay nahirang bilang lingkod ng Diyos sa dakong ito, pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya sa tuwing na po sa kanyang pagbabahagi, magigising po kayo sigurado. Siya po ang aming kapatid na nagbibigay galak at aming pangpagising. Kaya nawa po ang lahat ay magising. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para kay kapatid na Berhel. Papuri at pasasalamat po makapangyarihan at walang hanggang Ama sa muli pagkakataon po na sa akin hinandog mo upang makapaghayag po ako ng kadakilaan mo. Pangunahan at pagharian mo po ako ng iyong banal na Espiritu, gayon din po ang lahat ng mga kapatid ko na naririto upang ang pawang maisiwalat ko ay ang ayon sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po muna natin ang ating mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po ay walang hanggang papuri at pasasalamat ang ating pong ibinabalik sa ating dakilang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, maging ang ating pong pasasalamat sa mahal na Birheng Maria at sa pangalan ng ating minamahal na Apo Conching sa panibagong buhay, panibagong kagalakan, panibagong kalakasan na sa kabila man ng ating mga pinagdaraanan, naririyan ang ating Diyos na buhay upang isadsad tayong tuwiran hanggang ganap nating makamtan ang katagumpayan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po ako magbahagi, gusto ko lamang po kayong turuan po ng palakpak na para sa akin po at gusto ko rin po ituro sa inyo. Kapag sinabi po nating palakpakan po natin ang ating Panginoon, sa taas po tayo papalakpak. Yan po. Sapagkat ang ating pong Panginoon ay walang makapapantay. Siya po ang Diyos na kataas-taasan na marapat nating alayan ng kaloob niyang mga kamay sa pamamagitan po ng simpleng pagpalakpak. Tingnan ko nga po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay po. Kapag sinabi ko naman pong palakpakan po natin ang ating mga sarili, dito lang po. Okay po, tingnan po natin ha. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Okay po, pag sinabi ko naman pong palakpakan natin ang Panginoon at ang ating mga sarili, paano po kaya yon? Hindi po. Ganito po. Okay po, tingnan po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay po. Palakpakan nyo rin po ang inyong mga sarili. At palakpakan po natin ang Panginoon at ang ating mga sarili. Okay po, ang nasa taas po ay ang ating Panginoon at ang nasa mababa ay ang tao, sapagkat di maaaring humigit ang tao sa Diyos at ibig sabihin po, di maaaring
humigit ang sanga sa puno lamang niya. Sa puno lamang. Amen po ba? Kaya mga kapatid, dapat po ay hindi po ako magbabahagi. Subalit, nang narinig ko po ang pahayag ng aming mother of the house, tungkol po, espiritu po talaga Nung sinabi po niya tungkol po sa tsinelas na hindi magkapaa, bigla pong kumurubdob ang aking dibdib. Dumagudog ng dumugdog para pong inaatasan po ako na yung pahayag niya sa akin kagabi at kaninang umaga ay ihayag ko po sa inyo. Kahapon po kasi pagkatapos po ng gawain, yung tsinelas ko po ay nakaiwan po dito sa labas. Dahil masarap po yung ulam namin sa itaas, medyo nagtagal po ako ng pagkain. Pagbaba ko po, may nakaiwan pong tsinelas, yung isang paanong tsinelas kong kanan at yung kaliwa, iba. Sabi ko po, naku, napalit yung tsinelas ko. Paano kaya ang gagawin ko? Subalit, ang pahayag po sa akin, kahit daw po napalit yung tsinelas ko, isuot ko pa rin pauwi. At ngayon, ang pahayag din po sa kaisipan ko, bukas pag dumating ako dito, isupot ko yung tsinelas at ibagsak ko doon sa lagayan ng tsinelas, tiyak na darating yung nakapagsuot dahil makikita niyang hindi magkapaa yung tsinelas niya. Ngayon po mga kapatid, kanina pong umaga mayroon po akong tinunguhan na paaralan. At dito po sa paaralan na to ay mayroon po naging patimpalak. Ibinabalik ko po ang pasasalamat dahil po yung pinsan ko po na mula sa dakong ito at dinulog po namin sa pangalan ng Ama at ng mahal na Apo Conching ay nagwagi po doon sa patimpalak. Ngayon po naisipan ko po dumaan doon sa pamilya ko po sa tatay na side ko po, sa father side po. Bigla po lumabas po yung tita ko, nakangiti po siya, sabi po niya, "Tinan mo kay tsinelas kundi magkapaa. Sa'yo yata kato Sabi ko po, "Ikaw pala ang salarin." Sabi ko pong ganon. Yan nga. Pero ang sabi niya po, "O sige palit tayo." Kung tutuusin po, pwede ko naman pong ora mismong pakuha yung tsinelas sa amin at ipapalit ko po sa kanya para magtugma. Subalit ang pahayag po sa aking kaisipan, "Anak, wag. Yung tsinelas niya na hindi magkapareho, padala mo sa dambana. At yung sayo din, dalin mo sa dambana. Kailangan doon kayo magpalit." Sabi ko, "Bakit kaya?" Ito po ang pahayag. "Pag nilayan mo anak, itong aking ituturan. Nang ikaw ay nasa dambana kong banal, at dooy nananatili kang tuwiran, ang dalawang tsinelas mo ay magkapaa. Ibig sabihin anak, kapag ikaw ay tumutungo sa dakong banal ko, kabila ang isip mo'y napaghaharian ko, ang tinatahak na landas mo'y totoo sa pamamagitan ng aking espiritu sa katauhan ng Apo Conching mo." Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit, kapag ikaw ay lumisan sa aking dakong banal at tinalikuran mo ang iyong pinagmulan, doon di mo namamalayan iyong tinatahak na daan. Kala mo'y kapareho lamang nung suot mong tsinelas, na kala mo'y magkapaa. Subalit kapag sinuri mo, magkaiba pala. Ibig sabihin anak, kapag ikaw ay nagmula sa aking espiritu at lumisan ka at di mo na binalikan ang pinagmulan mo, kala mo puro ka pa, may halo na pala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit eto po, bakit daw ko po sinabi na para makuha mo ang magkaparehong tsinelas tayo, deal tayo, doon tayo magpalit sa dambana. Bakit po? Yan ang katotohanan anak. Kapag ikaw ay nakuha mo ang espiritu sa dakong banal at sa paglisan mo'y nahaluan, di ka pwedeng makakuha ulit ng kamukha ng sa pupuntahan mo. Kailangan upang mapuro uli ang espiritu mo, balikan mo ang pinagmulan mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, pagdating ko dito, nakita ko tsinelas ko. Ginawa ko po, hinalungkat ko yung mahiwagang bag ko. Nilabas ko po yung tsinelas ko. Pinagpareho ko yung sa akin, pinagpareho ko yung sa tita ko. Kaya ngayon pag uwi niya, pareho na uli ang suot niya. Ibig sabihin po, kapag ikaw sa palagay mo ay naiba, huwag kang mag-alinlangan. Buong puso kang tatanggapin ng dakong ito. Bumalik ka. At kapag tumanggap ka, mauuwi mo muli ang mula sa espiritu niya. At kapag pinagpatuloy mong di ka nawalay sa kanya, sa pagtahak mo sa buhay na ito, kasamang-kasama mo siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ko po, sabi nga po sa bilang tao, tsinelas na turingan, walang halaga kung tutuusin yan. Subalit ng dahil sa espiritong banal, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Kaya po kayo mga minamahal na kapatid,
sa pagtungo po natin sa dakong ito. At di tayo nawawalay sa dakong ito sa pamamagitan ng turo at aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Suriin po natin yung ating mga sarili. Tiyak po kung lagi tayong nakaugnay sa dakong ito at sinasabuhay natin ang napapakinggang turo ng Espiritu, tiyak po hambing sa tsinelas, magkapaa po ang ating suot. Kabila ang ating kaisipay, kanyang napaghaharian, at di kamukha na sa palagay natin ay parang kamukha lang. Subalit kapag tinignan mo, di pala magkapaa. Amen po ba? Kaya mga minamahal na kapatid, ito po'y simpleng kapahayagan. Subalit dito po sa kapahayagan, kayo po'y makakapagnilay na kung ikaw man ay may natamo sa dakong ito at nang lumisan ka't nawalay ay naiba ang takbo ng buhay mo, naririyan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Lumapit lamang po tayo sa kanya at di niya tayo papahiya. Buong kapakumbabaang manikluhod tayo at kakamti natin ang kanyang kapatawaran. Ang sabi nga po niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan. Ako ang buhay, ako ang lakas, sa aking mga kamay, nakasalalay ang buhay ng nilalang. Kaya po mga minamahal na kapatid, lahat po tayo may mga naging kamalian. Lahat po tayo mayroong mga naging kasalanan. Subalit ang ating Panginoon po, dalawang kamay tayong tinatanggap. Kaya sa lahat po ng mga naririto, kung ang kaparaanan po, kaya nakatungo kayo sa dakong ito ay karamdaman, huwag po kayong mahiyang humingi ng tawad sa Diyos. Magpakumbaba po kayo na sa pamamagitan po ng karamdaman na iyan na nakatungo kayo, hindi lamang po yan ang magkaroon ng kagalingan, kundi maging ang inyong espiritual na pangangatawan, espiritual na pangangailangan. Amen po ba? Kaya nawa po mga minamahal na kapatid, ito pong simple kong pagpapahayag, nawa po yung nagkaroon po ng kintal sa inyong puso't kaisipan, patuloy po naming sinasambit sa inyo, sabi nga po ng mga tao, bakit ang mga alagad tuwing nagpapahayag, lagi na lang nilang sinasabi si Apo Conching, si Apo Conching, si Apo Conching. Pwede naman sabihin na lang nila ang direkta ang Panginoon. Opo, pwede po. Pero bilang alagad po na nagmula sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu, di po namin pwedeng alisin ang pangalan ni Apo Conching. Amen po ba? Sapagkat kung wala pong isang Conching, wala po kaming makikilalang Apo. Sino po ba ang Apo? Yun po ang Diyos na totoo na nakadaloy sa katauhan ni Conching. Kaya tinawag pong Apo Conching. Kaya kapag tinawag nyo pong Apo Conching, hindi lang po yung tao yung tinatawag nyo, kundi si Apo na nasa kanyang pagkatao, kaya tinawag siyang Apo Conching. Amen po ba? Kaya nawa po mga minamahal na kapatid, sa dakong ito, patuloy po namin ibinabalik ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating dakilang Ama, sa ating Panginoong Jesucristo, na may isang Apo Conching na ginamit sa dakong ito upang tayong lahat po ay magkaroon ng kaliwanagan, sa ating kahirap ay magkaroon ng kaginhawahan, sa ating kalituhay magkaroon ng kapayapaan, at sa mga karamdaman, kung magtitiwala at maniniwala lamang kayo sa kalooban ng Ama, walang guguguling malaking salapi, kung kalooban at takda niya, makakamtan niyo po ang inyong mga kagalingan. Amen po ba? Kaya mga kapatid, maraming salamat sa ating Panginoon. Salamat sa pagtupad ng ating minamahal na Apo Conching. Sabi ko nga po, kapag nakilala mo ang Diyos sa pamamagitan ni Apo Conching, huwag ka nang bumaling at huwag ka nang sumuling sapagat matuturingan kang duling. Subalit kapag nakilala mo ang Diyos sa katauhan ni Apo Conching, huwag ka nang sumuling, huwag ka nang bumaling, idiretso mo ang iyong tingin, makakamtan mo ang magaling. Maganda umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Father Berhel. Napakabuti po ng Diyos sapagkat sa tsinelas lamang nagkaroon ng kapahayagan. Yan po ang Espiritu nananahan sa kanyang katauhan. Kaya mapalad po siya. At ang pangalan ng ating Apo Conching, hindi po yun pwedeng mawalay sapagkat nakaugnay na po yun sa ating Panginoon. Ang lahat po ay nanyaang magsitindig at sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon.
tanda ng paggalang sa Banal Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching.